Mga ka-DIY, palit tayo ngayon ng gulong ng mountain bike natin. Papalitan natin siya ng mas malapad kasi ito nakakabit ngayon ay 29 by 2.0 lang. Ang ipalit natin ay 29 by 2.2. Ito yung ipapalit natin, mas malapad siya. Meron siyang sukat na 29 by 2.2. Itong mga gulong na to ay tubeless. Ngayon, palitan natin siya ng mas malapad na gulong dahil gagamitin ko kasi sa trail. Mas safe kasi tayo pag mas malapad ang gulong natin. Puro tubeless to yung dalawa ang nakakabit dito ay tubeless din. Itong ipalit natin tubeless din. Ang una natin gawin, baklasin natin tong nakakabit. Ang una nating gawin, alisin natin yung hangin sa loob ng gulong. Gamitan natin siya ng ganito. Ito yung nasa loob ng presta valve. Ito inaalis natin para maalis lahat ng hangin. Hindi muna natin alisin tong wheel set sa fork. Alisin muna natin yung gulong sa rim niya gamit itong tools na to. Itong gulong sa loob mayroon siyang tire sealant. Yan. Pero medyo tuyo na yung sealant niya. Ang gawin natin, pabayaan na lang natin sa gulong tong sealant. Kung meron siya ng sealant to na marami pa, kukunin natin, ilipat natin sa kabilang gulong, kaso wala na siyang sealant, natuyuan na siya. So alisin na natin gulong. Ito yung kabit natin, yung Maxxis na 29 by 2.2. Yung dati nakakabit Continental, yun 29 by 2.0. Kung hanapin natin yung direction niya, mayroon siyang direction, dapat sundin natin yung ikot ng gulong. Mayroon siyang arrow, hanapin natin yung arrow.
So ito yung nakalagay. Meron siyang arrow papunta doon. Nakalagay rotation. Yung arrow papunta doon. So doon ang ikot. Yung ikot ng gulong natin, yung paabante pa ganun. So yung arrow, kung susundin natin arrow papunta doon, so ganyan ang pagkabit. So ito, may naiwan na opening para sa paglagay natin sa tire sealant. Ito nakasarado na dito sa taas. Yan, nakasarado na yan. Dito na lang ang nakabukas. So lagyan natin ng tire sealant. Ito yung tire sealant na nilagay ko, Tire Plasma 13. Ang naka-indicate dito, meron naka-indicate dito pag 29 by 1.9 to 2.2, 125 ml lang. Meron akong paglagyan na 125 ml. So ilagay natin ang tire sealant ngayon. So ang gawin natin, isarado natin yung gulong. Huwag natin ikutin yung gulong pag sarado dahil matapon yung sealant. Ang pagpahangin nitong tubeless tire, kailangan ng air compressor. Dahil tubeless to, wala siyang interior, walang inner tube. Kasi pag hand pump lang tsaka foot pump, hindi siya kaya. Lumalabas ang hangin lahat dito sa gilid. Kailangan kasi bigla yung hangin. Noon, pag nagpalit ako ng tubeless tire, pumupunta pa ako sa mga vulcanizing shop, doon ko pinapahangin. Ang ginawa ko, para hindi na ako pupunta sa vulcanizing shop, gumawa na lang ako ng air compressor, improvised air compressor. Hindi ako bumili ng air compressor dahil mahal, nasa 6,000 to 7,000 yung air compressor. Ang ginawa ko, ginamit ko yung tangki ng paglagyan ng preyon ng aircon. Bumili ako, nasa halagang 100 lang ang tangki. Ganito yun. Ito, pinaglagyan ng preyon ng aircon. Binili ko siya sa halagang 100. Ang ginawa ko, binutasan ko siya dito. Nilagay ko yung pito, yung ganito. Yung nasa loob, may baon to hanggang dito. So binutasan ko siya na halos kasing laki dito, tapos pinasok ko siya. Nilagyan ko na lang ng epoxy, yung Dibcon epoxy. So para okay naman na siya, matagal na nagamit to, wala namang problema. Tapos dito, nilagyan ko ng hose. Ngayon, lagyan natin tong hangin, tong improvised natin na air compressor. Siguraduhin lang na nakasarado to. Tapos gamitin natin yung foot pump natin. Ito yung foot pump na ginagamit ko, yung may gauge. Yan, may gauge siya. So bumbahin natin siya ng hangin, mga 60 PSI. Ngayon na bumba ko na siya ng 50. Pwede na to.
Lagyan na natin hangin yung ating gulong. Ang gawin natin muna, lagyan natin ng tubig na may sabon yung gilid ng gulong para mag-lock agad yung gulong sa rim. Ngayon, ang gawin natin, hanginan natin nating gulong. Huwag muna natin kabit yung nasa loob yung ito. I-direct muna natin siya na walang nakalagay na sa loob na ganito. Tapos buksan natin yung compressor natin. Yan, nakalock na yan. Yan, mabilis lang basta mayroon tayong air compressor. Kasi pag ginamitan natin ng foot pump or yung hand pump, hindi kaya. Lumalabas yung hangin dito sa gilid lahat. Dahil pag tubeless kasi kailangan yung bigla yung hangin na maraming hangin na papasok agad. So ngayon may hangin na siya, nakalock na yung gulong sa rim. Ilagay na natin to. Tapos i-lock natin gamit itong na tools na ito. So ganun lang. May hangin na siya sa loob, wala na problema. Ang gawin natin ngayon, hanginan lang sa desired air pressure kung anong gusto mong hangin ang nasa loob ng gulong mo. Ako, pang trail, nilagyan ko siya ng mga 25 PSI. Pwede ko na siya gamitan ng hand pump ito dahil may hangin na siya. Yun, nahahanginan na siya. So, okay na yung hangin niya. Yan, wala siyang leaking. Wala siyang bula na lumalabas. Ibig sabihin, sealed na sealed siya. Dito sa kabila, wala rin, okay rin. Kung mayroon mang leaking, meron man na siya sa loob na tire sealant, yung tire sealant ang nagpapa-seal sa mga butas. Kaya malaking tulong tong ginawa kong improvised na air compressor ko. Mas madali na lang ang trabaho, di na kailangan pumunta pa sa vulcanizing shop or bumili ng mahal na air compressor. So hanggang dito na lang.